Doming pala ay isa sa mga pinakaunang nagpahirap what's kay your Kelra. command? Especially nung rookie pa lang si Doming. Imagine, that was Minana Evos na struggling pa. Pero si Doming, parang siya yung reliable doon. Ganun katindi ang kalibre nitong si Doming. So this is again a test para dito kay Xavero, and not just for Xavero but as well for the whole team of Onyx PH. Pero sila naman ang pumili dito ng blue side. At the same time, pumili ng broken walls na hindi ito yung normal na nakikita natin para sa mga teams. Anong meron dito and anong ma-expect natin dito, Wolf? Well, Jushin, number 1, at yung back siya. Yun yung tingin ko minamata dito ng Onyx Philippines. Aurora is a team na kadalasan ay gustong makasecure nitong back siya. Pero ngayon na nasa red side sila, hindi nila to ibibigay sa Onyx. So, I also will not be surprised if yung Zushin din ang maban dito ng Aurora. Okay, so nagkakaroon sila ng mga target bans. Hindi to yung mga normal na ban na makikita natin even on the rank games. Diba? Yung mga Freya ay tatanggalin, yung mga Zushin, hindi muna ganun. Iba muna. Kasi nga naman, specific to, international rivalry to eh. So alam nila kung sino yung mga dapat targetin. Respect ban after respect ban ang ating nakikita. For Aurora, si King Kong ang tinatarget nila habang sa side naman ng Onyx PH. They are targeting the heroes of Edward, but with the last ban on the carry, nirespeto rin nila si Doming. Yeah. Mukhang Claude ang gustong kunin dito ng Onyx Philippines eventually. Pero baka hindi nila i-first pick, especially kung may Zushin at Eve pa na kanila magiging prepy. And also, Onyx is a team na mag-Yison Shin, and I think si Xavero sobrang solido sa paggamit yun. So, bukod sa nag-ban sila ng carry para makuha nila yung Claude, they're also baiting Aurora to get that Claude. Alam naman natin, maxing ang gustong gawin ng Aurora palagi at napakahusay nila paggamit ng mga heroes na nag-double 8. Granger, Harin, as well as the Claude. Glue ban, Jushin open, Aurora. Mukhang handa sila sa first pick Jushin ng Onyx Philippines. So bigayan na lang pala. Inyo na yung Zushin. Kuha kami ng dalawang meta heroes dito. Uy, But it's the iba. Freya. It's the Freya. Ang kukunin nila dito, mapupunta at mapapasa kamay ni Xavero. Nakita na rin ang mga natin kung paano gamitin to ni Doming kahit sa gold lane. Wow. Instant na Guinevere Zushin para dito sa Aurora. Onyx, handa pa sila mag-Harley dito or will they go back to just the Leomord? Sabay kuha ng Eve. But with the Leomord, ang problema nga lang dyan, pwede silang ma-invade. Aurora can go for the place with Guinevere, of course. Actually, yung options niya pa nga for the jungler. May Harley pa. Suyo is an option, so hindi nagkakaubusan halos ng jungle option si King Kong. Tingin ko mas maganda okay. Wow. Gusto ko sabihin mag-suyo para at least may pang-bypass sila dun sa Jushin. Okay. But said it's the Lilia. Iba yung mga nakikita natin dito, no? Parang iba yung inihanda nila dito sa specific rivalry na meron tong dalawang to. Feeling ko itong Onyx PH coming into this match, parang fix na yung mindset nila na okay, pag na-open sa atin to, ito ipipick natin, wala tayong paki sa meta heroes. We go for the Lilia, kahit na ang daming ibang options na pwedeng i-combo dyan. Ibig sabihin, meron silang blueprint na sinusunod mo. Nakahanda, naka-pre-draft, naka-simulate. Whereas for Aurora, mukhang ganun din naman. You expect Arlot, and you can also expect kunin nila yung Harith dito. Para sa Aurora, they have to answer this Freya. One way or another, Yison Shin ang kanilang kukunin. Both sa deny pick to against Onyx. It's also gold lane na mananalo sa mga man-to-one, one-on-one matchups. So sure na tayo na hindi na to i-flex. Pero pwede kasing i-flex pa rin yung lineup nila. Pero mas mataas yung chance na mapunta na nga to kay Doming Kite. Tapos of course, yung Guinevere ay kay Demon Kite. And Wolf, parang dito sa matchup na to, masabi ba natin na Onyx yung nagdidictate ng draft at nagre-react lang ang Aurora? I don't think so. Siguro kasi madaling sabihin yun dahil Freya yung nakuha nilang first pick. Pero Zushin, Guinevere pa rin yung naibigay sa Aurora. So napakakati pa rin ng combination na yan. Meron ng part though na mag-agree ako doon sa sinabi mo kasi napilitan ng Aurora dito na kumuha ng isang Yison Shin. And now Onyx can react accordingly. Kung sakaling ito ang magiging pili, pwede nilang ilipat etong Freya papunta dun sa XP. Oo nga, no? Ang ganda nung ban nung Aurora Gaming. Kasi kung iisipin mo, kung normal ka lang mag-isip ha, sa RG, Sure ka okay, na. Freya Gold yan. Okay, ban tayo XP, ban tayo Rom. Pero kasi pag nagban din sila ng XP Rom, tatamaan din sila since yun din yung kulang nila. Pero Aurora, banning the Harith, may chance yan na i-flex sila yung Freya. Flex pa rin. And that means na pwede nilang iban yung, I guess yung Claude, no, not the Claude, maybe
Granger o kaya naman Obsidia. Pero mas maganda nga lang din na mag-focus ka rin dito sa mga heroes na ni King Kong. Maybe force out yung mga Harley. Ibaba na nila dito. And of course, the Leomord as well. And Suyu. Pero ang Na pwede dami din Aurora. kasi, no? Pag nagban ka ng isa, may matitirang dalawa. That's also true. Pero mas maganda lang na tanggalin na lang Si yung Suyu. comfort like the Suyu, for Yung example. pinaka ano na, kumbaga, ano Or na. Harley. Ayun, Harley yung Pinakaayaw. tinanggal. Oo, pwede nga para din hindi maabot yung backlines dito for Aurora. And medyo pinoforce yata talaga nila for that Suyu. Yeah. Parang King Kong, tinanggal na nga namin yung Baksha, yung Fanny, yung Harley. Hindi ka pa ba magsusuyo. Pero may chance ba na makakita tayo ng iba pang hero aside from that Suyu? For sure, Nolan, for example, pwede na nilang gamitin. Low chance na yung mga utility though because nag-Freya na sila. So kailangan nila ng late game damage. And yung Arlet na sinabi natin na pwede piliin nila ng Aurora ay nabanan ng Onyx without the Phoveus. Ang siguro isa pang combination dito si Alice or Esmeralda. In fact, na isa sa mga theorized na heroes against the Freya. But I think Uranus and Alice yung mas magandang pansin dito for Onyx. Still ba na Cho? Ano pa rin, Light na lang. respeto pa rin kay Light. Since may hero na rin si Brusco eh. So ayaw mo rin naman ma-match up yun kasi nga, kaya mang cancel ng Jeet Kundo. At the same time, parang kaya-kaya din kasing yung tapang na meron yung Freya, mapipigilan kapag may mga centers na ganyang mga hero. So, okay nang ito muna yung sakit sa ulo ng Freya. Kasi again, hindi pa tayo sure kung kanino mapupunta yung Freya. Pwedeng laruin pa to ng Onyx PH. Yeah. Pero dito, para sa second picking Gatot. phase natin, Gatot Gacha. Gatot and Grok ang nakikita ko dito perfect para sa Aurora. So yung kagandaan ng Grok, good synergy agad siya with Benedetta, knowing no Phoveus, no Arlot, lapu-lapu ang may iwan dito para sa Onyx to answer that. Ayaw mo namang itapatin yung Freya dyan sa lane na yan. Yun nga, parang kung, sige, itapat mo yung Freya sa Benedetta, mahihirapan lamang din yung Freya de Kurt. Pero ito yung isa sa mga signature heroes ni Mr. Consistent. Ilalabas niya dito against Onyx PH pa. Tapos sa kabila, sagot ng isang Uranus. So possible Hard na carry na to. Freya gold lane nga makikita natin. Yes. Hard carry na to para kay King Kong, I feel like. So, Suyu o kaya, what if makita tayo ng Fanny? Oo nga, hindi malaban. Laban. Suyu nga. Suyu. I think for Aurora, pino-force ka nila yung Suyu. So Yes. expected na nila. So for their last pick, ano kaya yung kukunin nila? High loss nandyan. Pero tingin ko pwede rin sila mag-invade like Hilda. Yun yung mga maganda dito na pang-scout din nila kung nasan na itong si King Kong. Pero yung Grok, nafe-feel ko parang shoot sa kanilang composition. Napapansin ko lang din kasi kulang nga sila dun sa kunat. Alam mo yun, pagsabayan, tapos may Yura Freya kang katapat, may Khalid pa, tapos ito lang yung lineup mo, sobrang hirap i-pull off pag tumagal lang tumagal. Medyo dependent sila dun sa huli ni Yue tsaka ni Demon Kite. Tapos sila kailangan kasi nila ng babad, lalong-lalo na nakazushin eh. Diba parang paano mo maximize? There goes the Grok. May pang setup sila, may pang frontline pa sila. This Grok really just completed the lineup of Aurora. Sobrang balanced. Pero iniba-iba nila yung kanilang yung pwesto nila. Nagustuhan ko rin itong Benedetta priority coming out from Aurora kasi binigyan nila ng parang pinressure nila yung Onyx Philippines na ilagay yung Freya mismo dun sa Yisun Shin lane. Kung saan merong way ang Yisun Shin na manalo dun sa Freya. Tandaan, nauso ang golden lane na Yisun Shin dahil gusto niya sagutin bukod sa Claude yung mga fighter gold lanes. At nakaka-excite makita ang panimula nitong international rivalry. Sa drafting pa lang, kitang-kita na natin na talagang merong mind games. Hindi ito yung mga ine-expect nating mga heroes. Ang daming meta heroes na hindi na-pick. Kakaiba yung naging pagpili nila dito, yung patterns nila on how and who they prioritize. And now, this is the start of the international rivalry. Sino ba ang mas magiging mainit dito? Ang Onyx Philippines ba o ang Aurora Gaming? Maganda ang ating mapapanood, mga kaibigan. Rinig nyo naman yung hiyawan dito sa venue kung gaano ka-excited ang mga manunood na matunghayan ng laban na to. Maagang folks na naman ang makikita at may expect natin of course for a Lilia. Kung ang gusto dito agad establish ng Onyx na dun sa mid lane duo nila makakalamang ang Onyx PH. We talked about na kung paano dapat i-punish ng Aurora yung slow start ng Onyx. Pero kung isipin,
Lilia and Khalid, sobrang bilis ito at may suyo pa na ngayon ay nagmamadali na ito si King Kong mag-invade ng Kramer pero sasagutin naman yan ng rock or sa play mula kay Demon Kite. Pero haharang din si Light, ha? Yun nga eh. Di ba parang nakaamba rin dito. Pampigil talaga. Broken walls to. Pero nandyan nga yung Grok ni Light para lagyan ng harang, lagyan ng pader. Yung mga skinitis na expect natin papasok yung Onyx pero sa baba. First blood kaagad para kay Edward. Nagulat pa tayong lahat na tinayuan niya lang pero ibig sabihin lang nun, ganun niya kakabisado yung dash niya, Kabisado talaga. naaabutan niya pa rin. And looking for the reactions mula dito kay Kirk at bukod sa first blood yun, 2 minions pa yung na-deny kay Kirk. Kalungkutan para sa isang Uranus. Sigma pattern, rekta sa gitna si King Kong at doon din natin marirealize at makikita kung bakit nung napili yung Benedetta ni Edward maraming naghiyawan kasi kabisado niya etong hero na to. So for Kirk, kailangan pa rin talagang irespeto kahit na sabihin mong napakatangke ng isang Uranus. Kaso ang katapat mo, si Edward yan eh. Patusay. Edward. Hoy, sa gitna. Nakakakilitian ang dalawang kupunan dito sa may bandang gitna pero hindi yan ang tunay na laban dahil turtle dance ang posible nating matunghayan dito. Tandaan, kilala to na magaling mag-first blood. Etong kay Benedetta ni Edward at Year of Our Lord 2026, ganun pa rin. Season 17 na, #1 games played on the Benedetta. Kaya nga Mr. Consistent. Pero ngayon, consistent ang Onyx sa 5 miyembro. Magkakaroon ng team fight pero yung turtle naman ang kukunin dito ng Onyx kaso nga lang nagkakagulo. Dalawang tutumba mula sa side ng Aurora and si Edward makakatakas naman kaso nga lang mapipilay sila dito dahil posibleng manakaw at nakuha yung turtle, 2 kills plus the purple buff. Talagang mahihirapan ang Aurora dito. Nagmumukha mga magiging turtle dance yun pero binigla ng Onyx yung Aurora. And that's mainly because itong si Savero, yung kanyang impact on the knockups that connected onto the backlines. At hindi rin kasi nagdalawang isip ang Onyx. The moment na nakita sila ng hero, parang inimagine nila na meron na kagad kasunod at meron ng katabi. And sinasabay-sabay. Isang mabilis ang dive mula dun sa Onyx, allowing them to get that 1.8k gold lead. At ang maganda dito, nabigyan din nila na kill at assist si Kirk. So may pagbawi na ang Uranus nito sa bottom lane. Tsaka makikita at mararamdaman din natin yung damage output ni Super Prince, no? Yung kasakitan na meron yung Lilia. Early game pa lang, nanunuot talaga, pero early game pa lang si Savero. Gusto na rin iparamdam kay Doming kahit na kaya talaga niyang makipagsabayan. Low health dito, papasukin, pero parang hindi pa rin naman kasi yung aksyon, tila ba, parang kailangan munang magpulasan, kailangan munang pigilan yung gigil sa mga sarili. Muntik pumalag si Doming Kite doon kay Savero. Medyo bait din kasi on the way pala itong si Brusco. Pero nakita natin yung tutok ni Doming Kite nung pana eh. Alam niyang may parating. Alam niya may parte. Of course, kakasakay lang din naman yan sa kanyang barko. So meron siyang mounted shocker. Nakatingin sa minimap. Awareness coming out from Doming Kite. At that will mean na itong si Savero ay makakuha ng lamang dun sa may gold lane sa taas. Oo nga, yung 1v1 matchup na to, parang gusto talagang i-establish ni Savero na siya yung lalamang doon sa laning. And this is somewhat to be expected kasi nga nakakuha siya ng 2 assists sa first turtle. Pero ngayon, bago magkaroon ng turtle, gusto ng Onyx lumaban. Maari nga talaga mabigyan dito si Brusco dahil masyado siya napapalalim. And ngayon, makakabawi ang Aurora. And with this turtle, maaari silang lumamang pero sinisimulan ni King Kong. Tingnan natin kung kailan tatalon si Doming Kite. Wala siyang ultimate dito. Doming Kite nakita na lahat ng kalaban with the Mountain Shocker. Sino kaya makaretry? That is gonna be King Kong securing the turtle. At mukhang mag-aagawan na. Magkuholosod na ang mga miyembro. Si Savero pa ang makakuha ng kill onto Yue. Onyx regaining control. Ang ganda ng simula para sa Aurora with that pick off onto Brusco. But si Savero sobrang solido at napaka-patient. Nung ginaw siya ng Aurora ng saglitan, nag-out lang siya ng konti, nag-kite, and then once na tumalon na itong si Yue, minake sure niya na yung damage dealers ng Aurora ay mahihit din niya. Grabe din naman! Si Savero ay nagwawala. Isama mo pa yung patong na follow-up coming in from King Kong. Onyx PH! Grabe yung pagtudomina nila dito sa early game pa lang. Akala natin malulugi na yun, pero dahil alam ni Saverong nandun si Brusco, pumalik sila, lumaban pa rin sila. Credit goes to Brusco. Nakita nyo naman, Raging Starstorm, akala mong hindi natatama, sabay. Just in the nick of time, flicker pa kanan. Sumut pa nga yung stun, and that allowed etong si Savero na i-hit na nga sila. At syempre, yung si King Kong nakatulong na rin sa bakbakan na yon. You can see Onyx, this is definitely not a slow start for them. Alam mo, yung
pinapakita dito ni Isavero, yung mga sidestep na gano'n, yung mga pag-in and out. Kitang-kita na rin yun sa mga highlights ni Kelra sa Indonesia. May ganon din siyang ginawa recently lang. So, mukhang parang hindi naman nawala yung gold standard dito. Sabi ni Savero, talagang ipaparamdam nila yung kalamangan nila dito. And even si Kirk, dun sa 1v1 niya against Edward, kung kanina nabully siya ng early game, ngayon makunat na ang isang Uranus. Bumabawi na dito si Kirk. Bumabawi din talaga. Yung first blood ni Edward, ang laki ng impact nun sa totoo lang. Pero parang yung Onyx PH, hindi sila nagpa-apekto dun sa first turtle. Parang, hindi, okay lang yan kahit may first blood. Arangan na lang. And to be fair, yung Aurora ay sa isang team na lalong-lalo na kapag sa Expanding Rivers, in this case, it's Broken Walls. Sila yung nagpauso ng 5 months sa first third But of course, with the Yisen Shin na mas greedy kung isipin, ang nangyari dito sa Onyx, nag-gamble sila na mag 5 versus 4 at nanalo sila because of that first turtle. At yun din yung dahilan kung ba't sobrang ng laki ng lamang ng Onyx Philippines ngayon. At ngayon na nakasilip na ang Aurora, pati ang Onyx. Pero tila ba, ibibigay yata to ng Aurora. Hindi na talaga sila makakapag-contest dito dahil busy ang Aurora Gaming na kumuha ng kanilang resources. Hindi na sila nagdalawang isip. Kukuha na lang muna sila ng mga pwede nilang kunin. Kasi mahirap pang makipagsabayan sa Onyx PH sa gantong lagay. Yun nga, tapos rekta pa. Third takedown dito ang Onyx PH. Pero for Aurora, dahil nga nalugi sila sa early game, tila ba ang call nila dito ay kailangan muna nilang patabain yung kanilang gold laner na si Doming Kite. Tinry din naman ni Doming na mag-trade ng Torre dun sa itaas, pero hindi nila nakuha. Sky Piercer. Sinasabi natin baka mag-farm pa sila or patabay pa itong si Doming kahit. Pero para bang pinapakita dito ni Doming kahit gusto nila pumalag. Napakaganda ng uli, kaso nga lang may Purify din naman itong si Super Prince. Black Shoes. Grabe yung insurance ng Onyx PH. Pag titingnan natin yung lineup nila, kahit na may mahuli, may takas pa rin. Oo nga, ang dami kasi talaga nila ditong kits para makatakas. At yung lead na meron sila dito, ipinaparamdam nila against Aurora. Pero alam din natin, na nakikita natin dito na yung Aurora, sila din mismo lumalayo sa gulo. Oh, napigilan ni Edward at sumabog yung Holy Shields dun sa taas. Nawalan sila ng tier 2 turret. Pero yung bottom naman ang kapalit. Grabe, ang sakit na rin ni Brusco para maramdaman ni Demon Kite ng ganyan kaaga. At napakaganda ng follow-up! Gamitin from King Kong! Vision lang ang ibinigay. Sabay rekta na kaagad ang Onyx PH. At hindi pa sa atas sila tapos. Babies coming in from Kirk. Ganon ka-confident ang Onyx PH ngayon. Ang ganda ng kalamangan na kanilang naimbak. Catching Demon Kite off guard. At itong Sky Piercer ni Doming parang napasama pa kasi ngayon. Parang sobrang naka-atras ang mga members ng Aurora. Kailangan nila mag-farm. Pero ang pinili dito ay pang teamfight. Kaso ang Onyx, ang ginagawa ay fino-force yung kanilang mga ultimates. Uy. Tech Charge forced. Lantern forced. Crimson Beacon forced. And nakakapitas pa nga mga members ng Onyx. Nagcha-charge na naman yung TP ni Kirk. Nagcha-charge na naman yung kanyang mga TP dito. And merong mga may mga instances na hindi nagiging maganda yung Napasama na resulta sila dyan ng mga before. ganyan niyang TP. Pero mukhang tiwala siya sa mga kampi niya kasi kinukuha na ng Onyx yung Lord. At tila ba hindi makakalapit dito ang Aurora? Wolf, anong winning condition? Ano pa bang pwedeng gawin dito ng Aurora? May pang late game ba sila? Yeah, for sure. Marami silang stuns. Kaso nga lang, ang sabi dito ng Onyx, okay, meron kayong Grok, meron kayong Guinevere, tatlong Purify ang kanilang sagot. At ang ibig sabihin niya na makakapalag at makakapalag sila. I guess na ang way dito para manalo ang Aurora is mag-force ng mga Purify, yung mga battle spell. And eventually, Doming Kite, mga free hit. Yan siguro kanilang mga win conditions dito. And meron din silang dive comp. Siguro, maghanap ng proper target para mag-force ng mga battle spells na yan. Dami nilang kailangan gawin dito. Dami nilang kailangan mahuli at ma-force na mapagamit dito ang Onyx. May mga holy blessings pa naman sa mga base turrets dito. Merong Lord pero magiging madali lang to para sa Aurora na depensahan. Maaga pa naman, kaya naman kayang-kaya pa nila to. Ang kanilang goal ay patagalin yung laban. Pinahuli! Pero napakaganda ng huli, kaso nga lang may Purify ito, Super Prince. So, may Purify ka na, may Black Shoes ka pa. Lala. Paano mo mapapatay at paano mo maaabot si Super Prince kung ikaw yung Aurora? So sure tayo na hindi si Super Prince yung tamang target. Mukhang hindi. Para doon sila masabi. Kung sakali na walang trade-off. Sabihin na natin katulad kanina, nag-force lang naman sila in exchange for an ultimate. Siguro yun yung tama. At lalong-lalo na hindi sila napushan. So, maybe ganung mga klaseng play ang pwedeng gawin dito ng Aurora.
kumuha ng mga -1 sa mga battle spell. Pwedeng ganun nga. Tulad nito, may nakita na naman sila. Pinaburst down nila si kunat. Brusco. Si Brusco ang gustong bigyan, ngunit hindi sila magtatagumpay. I like the attempts coming in from Aurora kasi alam mong naghahanap sila ng butas mula doon sa ginagawa ng Onyx PH. Oo, eh. tinatansya. Oo, it's just that sobrang layo kasi nung lead na. Kaya ang hirap na kahit na maganda sana yung intensyon. Chastise Polder, tas Radiant Armor. Totally kina-counter yung mga gustong gawin dito ng Aurora. Kaya naman nabuhay dun si Brusco. Hindi siya nag-bump ng ulti, nag-second skill lang siya. Di nga din nag-flicker. No panic whatsoever from Onyx. At parang ang maganda pa dito sa Onyx is mabibait out pa nila yung Aurora. And interesting item mula dito kay King Kong. Siya yung naka-piercer, then War Axe tapos Queen's Wings. Ganun din. Parang kahit talunan siya, hindi ganun kabilis mamamatay. At kung usapang piercer din, meron din naman si Doming kahit na ngayon wala pang stocks yun for sure. Kasi nga hindi pa nakakahanap dito ng right footing ang Aurora. Pero yung mga ginagawa nilang plays kanina, pinapakita dito na nag-a-attempt talaga sila na gusto nilang kunin yung lead. But unfortunately for them, for Onyx, 9K na yung gold lead na meron tong team na to. At mukhang yung tapang ni Kirk, hindi talaga mababawasan. Dahilan kung ba't paakyat din na paakyat ang lead ng Onyx. Kung papansinin nyo yung global na pag-freeze nila sa mga lane na minions. Kaya naman walang nakapag-farm sa bot. Nawawalan sila ng jungle. Palaki ng palaki. Fortunately, merong gumagawa ng paraan dito which is si Edward. At to be fair, siya lang ang may karapatan sa Benedetta na maglaboy-laboy dito para sa Aurora. Ngayon, mag-spawn na ang Lord. Lalaban ba dito ang Aurora? They have the vision na pwedeng ipop ni Doming kahit para makita saan nakaabang ang Onyx. But definitely, mahihirapan sila if itatry nilang i-contest to. 12 minutes in pa lang naman. At mukhang ang call nila ay ibigay sa Onyx. Mukhang ang call nila, dumipensa na lang tayo sa parating na Lord. Wala ka din talaga kasing choice if you're Aurora Gaming. And sa ngayon, ang ganda nga talaga nung ginagawa ng Onyx PH na pinifreeze nila lahat ng lanes. Lahat din ang pwede nilang steal sa jungle camp, sa side ng Aurora. Lahat ng pwedeng kunin, kinukuha nila. Pero kailangan gumawa ng play ng Aurora eh. Hindi binibigyan ng Onyx ng chance na makagawa ng play. But now, papunta na yung Lord. I believe na para dito sa Aurora, ang mas maganda na din na dumepensa sila sa sarili nilang torre. Doming kahit nakaiwalay Pero si Edward. Si Edward din magka-cut ng kanilang waves. Merong tumagos na isang catapult doon. Pero mukhang hahayaan lang siya dito ng Onyx. Mukhang magpo-force ang Onyx ng laban doon sa gitna. Ito na nga ata ang push na hinahanap ng Onyx PH para makabasag sila ng inhibitor turret. That is gonna be a turret destroyed on the mid lane. Topside naman, binibigyan nila ng pressure. Andito na rin si King Kong. Nakadepensa naman ng 5 miyembro ng Aurora Gaming. Magiging successful naman sila sa pagdepensa doon sa top side and bottom lane. Pero parang hindi ba tatapos ang Onyx PH? Mahamba-hamba pa sila dito, no? Nang-aasar pa sa base ng Aurora. Akala natin ilalayo na pero mukhang meron pang round 2 na makikita dito. Especially Kirk, kayang-kaya niyang babaran yan ngayon. At yung hindi nakuhang tore kanina sa itaas, magiging successful na ang Onyx. Lalaban pa ba sila? O makakadepensa pa rin ang Aurora? Medyo malalim ang ginagawa ditong play ng Onyx PH. Pag may Si nahuli Kirk? dito, maaaring mabigyan ng Aurora. Pero grabe, no? Maasim na may disiplina. Disiplina pa rin. At alam nila kasi yung Uranus yung pwede nilang gawin. At with the Purify, hindi rin talaga makapag-overcommit ang Aurora. Unless ito na. Uy! Ilaban! Napagod ang Raging Sandstorm Breaker coming in from Brusco. Pero wala din naman kasi yung follow-up coming in from Onyx PH. Mapapunish ba ang Onyx dito? May harang na coming in from Light. Pero Push hindi na lang. naman gagawa ng play ang Aurora. Dedepensa lang talaga sila dahil kumakatok na nga sa base ang Onyx PH. They will successfully defend their base pero kalbo na ang kanilang base. Nakuha na yung mga base turrets at mas lumulobo pa ang lead na meron dito ang Onyx. Yung mga amba na ginagawa in initiations ng Onyx, tila ba alam nilang mabubuhay naman silang lahat? Especially kasi meron na nga sila ng mga Purified ngayon. Maghihintay na sila ng kanilang mag-refresh ng kanilang mga battle spells. Maybe prioritize itong purple buff bago sila dumiretso dun sa ating next Lord. And para sa Aurora, ang kailangan nilang gawin dito is i-test ang patience ng Onyx. Makikita ba natin na makakapag-push na ang Onyx Philippines in this next Lord? Or kaya pa rin ba ng Aurora na mag-force ng mga teamfights sa labas ng kanilang base? Tingin ko mas maganda na maghintay na lang ng opportune moment dito para sa side ng Aurora dahil ang Onyx
Kapag nasa labas ng base ang Aurora, kayang-kaya nila mag-1. Kaya nga si Edward, alam niya din na mayroong mga nakaabang dyan eh. Lalo nang wala silang vision pa kung nasaan nakatago ang mga miyembro ng Onyx. Nagpakita na si Xavero. Lamang sila sa minions doon sa opposite lane na merong Lord. Dedepensa ang Aurora sa baba pero mukhang lalaban. 1v1. May pagsabayan si Xavero para nga ma-force yung members ng Aurora Gaming na umuwi muna habang naglo-lord lang itong si King Kong. Nakaharang yung members ng Onyx pero mukhang susugal dito ang Aurora. Papasukin ata ang lahat ko konti silang tuluyan pero andito na rin si Xavero. On the way na rin si Edward but the flicker has been burned para dun kay Light at yung Lord inuunti-unti lang at hindi na umabot ang Aurora. Teamfight pala ang mangyayari dito at iniisa-isa ang mga miyembro na Aurora and that is gonna be a killing spree. Napakaganda spatial migration pero hindi magiging enough para sumabay sa Hedgehogs. Onyx PH. Makikita natin yung domination coming in from that Lord take and then the team fight. And si Doming kahit mukhang alam niya na kung ano ang kapalaran. 40k goal lead para sa Game 1. What a dominating win coming in from Onyx PH. At sa international rivalry to, ipaparamdam at ipapakita ng Onyx na kaya nilang kunin ang Game 1. Aurora is a team na typically ay disiplinado pero naramdaman nila na pwede sila mag-force na team fight dun sa My Lord. Despite noong prescription natin na hindi nila kakayanin, sinubukan pa rin nila. At dahil doon ay napasama pa ang Aurora. Onyx quick to punish. Napakagandang pag-guide at pag-peel para doon kay King Kong. Protektado ng kanyang mga tropa. The moment na tumalan yung Aurora, pansinin nyo sa highlights. Agad-agad nag-react ang Onyx. And what a play from Xavero in this first clash. Ganda nung block niya, no? Na walang dadaan. Hindi kayo makakalapit kay King Kong. And masasabi ko lang sobrang sarap ng buhay ni King Kong sa buong game na to. Hindi, Yan, no? ayan o. Nakitigay. Ganyan talaga. Makataka na lang. Wala, ganyan talaga feeling mo pag nag-objective ka nang walang contest. Yes. And ito rin yung moment na pinapoint out mo kanina, Wolf, na talagang parang na-kite at na-bait out ng Onyx dito ang Aurora. Tinry ng Aurora ang ilaban. Unfortunately, mas naka-ready mag-turn ang mismong Onyx. And we have our MVP for game number 1. Talagang pinagsasampal niya kung sinong gustong pumarap mula sa Aurora. Deserve ni Xavero itong MVP na to kasi siya talaga yung naging dahilan kung bakit hirap na hirap yung Aurora. First pick, Freya, para dito sa Onyx. 100% kill participation. And a wonderful play dun sa unang-unang clash bago ang first turtle. Remember, the first blood na si Kirk. Nalugi na yung Onyx. But with 5 members, including Xavero, na nanggaling dun sa gold lane, Chinaga pumunta doon sa may bush. Proving himself na kahit mahihirapan at matcha-challenge siya, makita mo naman kung gaano ka-crucial yung ginawa niyang play doon sa may likuran ng Aurora. At mula noon, hindi na nagbigay ng opening ang Onyx Philippines. Normally, makikita natin yung fighter gold lane sa mga expanding rivers, sa flying clouds. Pero since nakita nila yung opportunity na open yung Freya, hindi nila pinalagpas. Kinuha agad nila to. And we're talking about na medyo lalamang si Doming Kite when it comes to 1v1. Pero yung alalay din kasi ni Brusco, lagi siyang naka-ready tulungan si Xavero. Yun nga yung makulit Sa draft pa lang, sinabi na natin, may blueprint silang sinusunod. Yung Lilia, who would expect na kukunin mo yung first phase na ang dami pang other options and you're up against Azushin right here. Ang napaganda nung team comp na napili ng Onyx na na-enable talaga si Xavero na gawin lang yung trabaho niya tapos nagko-compliment na lang each other yung hero picks. Kilala ko tong Onyx Philippines. Sila yung isang team na hindi magbibigay ng Zushin or kahit anong OP hero basta-basta. At tingin ko, tama ka doon, Sati. Kung ang inaral nila yung gantong klaseng pathing na pag first pick nila yung Freya at sakaling kunin ng Zushin ng kabila, instantly kukunin nila yung Lilia para sagutin yon. Typically, ang isang Lilia ay isang hero na maganda nga naman na matchup to Zushin, but I have not seen any other team na ganito ka-aggressive gamitin ng isang Zushin. In fact, pag pinanood natin Super Prince all throughout this game, minsan nagpa-pop pa siya na kanyang ulti kahit full HP siya para lang makapag-reposition, para makontrol yung river. Ganun kalala yung gameplay dito ni Super Prince at maraming beses siya yung umaharap para sa Onyx. Siya yung
kinikimpain. At yung Aurora, sinasakyan naman din talaga siya. Time and time again. Saka yung mga Purifies, no, talagang sakit sa ulo ng Aurora. Yung mga battle spells na meron dito ang Onyx. Ang daming attempts na tinry sila doon. Nakita natin na napo-force lamang yung mga Purifies, napo-force lamang yung ilang mga skills. Definitely, kulang sila sa oras dito sa game na to. And eventually, yung Sky Piercer ni Doming kahit di rin natin nakitang na-maximize nila. Yes, napakaagay. Parang after nung Hunter Strike dun agad. Pero understandable. Kaso the moment na nakuha niya nun, merong play na ginawa yung Onyx dun sa may gitna. Syempre, hindi naman natin masabi na sobrang tinime ng Onyx yun yung moment yun. But nagkataon lang din na yung early game na snowball ng Onyx, ang kanilang pinressure is yung mid lane. So ano nga ba yung epekto nun na pag mid lane yung laging pinupuruan dito ng Onyx? Ibig sabihin yung Aurora, makakabahan sila dun sa gilid nila. In fact, dumating sa point na si Edward na lang yung nakakaalis. Kasi kapag hindi na, pag ginamit nila si Doming kahit sa gilid, sobrang daling i-punish nun. And ito rin yata talaga, no, yung hirap kapag nanggaling ka at ikaw yung nasa itaas. Di ba? Bilang isang